Isang mapayapa at malikhaing hapon po sa ating lahat. Ako po si Nina Kasagan, mula po ako sa CCP Film Broadcast and New Media Division. At para po sa ating panghuling parihan ngayong araw na ito, formal nating binubuksan ngayon ang open mic session, an afternoon with national artists for film and broadcast arts. Wala pong iba para i-feature kundi ang nag-iisang si Sir Ricky Lee. Ricky Lee ay isang multi-awarded at prolific screenwriter, nobelista, mandudula at periodista. Noong 2022, ginawaran siya ng Orden ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Pelikula at Broadcast Arts para sa kanyang mga obra na humubog sa pelikulang Pilipino sa mahigit 4 na dekada. Nakapagsulat siya ng mahigit 200 screenplays, kabilang ang mahahalagang pelikula tulad ng Himala, Brutal, Karnal, Macho Dancer, Jose Rizal, at Green Bones na noong MMFF or Metro Manila Film Festival 2024 lamang ipinalabas. Nakapagmulat siya ng maraming henerasyon ng kabataang manunulat sa pamamagitan ng kanyang mga workshop at aklat tungkol sa pagsulat ng script na pinamagatang Trip to Quiapo. At para po samahan ako ngayon sa stage na ito, tinatawagan ko po ang aming Division Chief ng Film Broadcast and New Media Division, si Ms. May Caralde. Salamat, Ms. Linda. Magandang hapon po sa ating lahat. Kung noong Cinemalaya 2025, itinampok namin ng mga seasoned directors sa book launch at book reading ni Sir Ricky. Ngayong Pasinaya 2026, ang makikibahagi sa ating entablado ay ang tumatangkilik mismo sa panulat ng ating national artist. Mula sa mahigit 63 video reading submissions, ay pumili si Sir Ricky ng 13 readers na magbabasa ng 10 excerpts mula sa kanyang mga nobela. Ang Magic 13 ikala ng ating open mic session ay nagmula sa iba't ibang lugar, iba't ibang backgrounds, at may kanya-kanyang kakaibang hugot sa mga linya sa mga nobela. Kaya, huwag na po natin pakatagalin pa. Kilalanin na natin ang ating mga open mic readers. Mga kinakabahan sila. Una, mula sa Lucena City, Quezon Province, happy to identify with and feel celebrated sa mga karakter ng nobelang Kulang na Silya. Come on stage, Liz Aguilar. Isang budding and openly gay writer na aminadong ginagawa na niya dati pa ang mga tips ni Sir Ricky sa pagsusulat. Bago pa man niya nabasa ang scriptwriting manual na Trip to Quiapo. Ang maglagalag para makatisod ng istorya. Narito po si Joseph Mark Salas. Mula naman sa Sampaloc, Maynila, isang third-year broadcasting student na nakikita ang sarili bilang isang nobela na patuloy na nireribisa para lalong kuminang. Si Prince Edward Concepcion. Tulad ng bahay ni Marta, itinuturing ang sarili bilang tahimik na espasyo, ngunit matatag, may boses, at may puso. Mula sa Bacoor, Cavite, Kelly Meredor. Mula naman sa Rizal Province, isang kabataang naninindigan, higit pa sa mga papel na nainalathala, nais niyang maging boses na nakikiisa sa mga nasa lansangan o nasa kalsada, si Lawrence Santos. Mula naman sa Imos, Cavite, na nagsasabing spirit animal niya ang karakter na Esther sa Para Kay B. Tinatawagan si Luis Isabel. Mula rin sa Quezon City, na humaling sa karakter ni Amapola,
Dahil ayon sa kanya, it reminds us to slay even in the midst of problems. Jessie Castro. Ang susunod naman ay mula sa Las Piñas City. Aminadong damang-dama niya ang linyahan sa Amapola bilang isang ordinaryong empleyado. Mars Mercado. Ang susunod ay nagmula pa sa Lemony, Batangas. Tulad ng karakter ni Merin sa Bukas, May Pangarap, he is a dreamer, a believer in hope, and someone who refuses to give up despite of limitations. Armir Encarnacion. Mula naman sa Muntinlupa City, minsan niyang naging buhay ang piniling akda na babasahin mula sa Mga Batang Lansangan, 3rd edition. Sa TAF ang simula, sa Luneta ang wakas. Malinaw sa kanya ang ugat ng krisis ng lipunan. Eli Anaya. Mula sa Cainta Rizal, ang pag-ibig ay laro ng tapang at sorpresa, tulad ng Para kay B, Bibi Frances. Mula sa Malolos, Bulacan, ang bawat direksyon ay alaala ng pag-ibig at sakit or sakit, tulad ng Para kay B, Berting Robert Sanluis. And of course, last but not the least, para sa kanya, ang nobela na Kalahating Bahaghari ay nagsilbing inspirasyon, nagbigay ng kulay at paghilom sa kanyang mga danas. Zyrel James Canono. Sila po ang 13 readers na may kani-kanyang paraan ng pagbigkas at pagbibigay buhay sa mga linyang hinugot mula sa panulat ni Sir Ricky. Sa mga kwentong ito, iisa lang ang mundong ginagalawan, puno ng kakulangan, pananabik, paggawa at paghahanap. Mula sa iba't ibang libro kabilang ang Kulang na Silya, Trip to Quiapo, Pinilakang Tabing, Bahay ni Martha, Servando Magdamag at Para kay B. Narito ang Set A, mula sa iba't ibang lugar at karanasan, nagtatagpo ang mga taong ito sa iisang paghahanap ng tinig, ng puwang at ng saysay. Dala nila ang mga personal na kwento at interpretasyon sa mga linyang puno ng pangarap, pakikibaka at pag-asa na sumasalamin sa mas malawak na realidad. Kulang na silya. At my age now, I still keep pushing myself to fight all these defects and weaknesses, trying to turn them around. Kapag di ko ma-turn around, my usual response would be to work harder. I would sleep at 12 midnight, baon sa utak ang mga problemang di ko masolve sa sinusulat ko. Then, I would wake up at 2 a.m., write till 4 a.m., sleep for another hour, wake up at 5 a.m., and write again. It is a compulsion, a desperation to be perfect and to always make it right. It all goes back to that insecurity you had as a child. Pero ano nga ba ang tama? The world is imperfect too. Others are imperfect too. Hindi kailangang lahat ng tabingi ay ituwid. That something or somebody that's out of place is precisely what makes the whole world interesting. Kaya, hayaan natin ang artikulong ito ay maging isang selebrasyon natin. Tayong mga hindi magkasya sa iisang hugis. Tayong mga hindi pangkaraniwan. Tayong mga imperpektong nilalang.
trip to Quiapo. Ang pagsusulat ay isang act of faith. Takot kang tumalon. Gusto mong handang-handa ka na bago pa magsulat. Pero kailanman, maniwala ka, hindi darating ang panahong handang-handa ka na. Habang nakatayo ka at takot tumalon, ay magtiwala ka. Maraming mga nakatagong puwersa sa palibot na handang tumulong at sumalo sa'yo. Hinihintay lang na mauna kang tumalon. Saka kanila tutulungan. Kung mahulog ka man, pwede mong tignan ang view sa itaas. Pwede mong tignan ang view sa ilalim. Pwede mong tignan mabuti ang sarili mo. Pwede mong labanan ang walang katapusang pagkabulag. Pinilakang Tabi. Docu-fiction with animation ang short film na balak gawin ni Jennifer para sa klase. Gusto niyang ipakita na ang pag-iyak at pagdadalang hati ng mga karakter sa mga pelikulang Pilipino ay may koneksyon sa socio-political conditions ng isang underdeveloped na bansa kagaya ng Pilipinas. Is it a reflection of our national pain? Paraan ba natin ito ng pag-survive? Anong kinalaman nito sa ating kolonyal na kasaysayan? Ba't mas maraming babaeng karakter ang umiiyak kaysa sa lalaki? Ang isang bansa bang hindi na umiiyak ang pelikula ay nakalaya na? Magbabago ba ang Marosa kung sa ending ay hindi umiyak si Jacqueline Jose? Magiging totoo ba ang himala sa himala kung noong prosesyon ng mga patay, ang pag-iyak ni Nora Honor ay nagsimula sa dalawang mata sa halip na sa kaliwa lang? Iba't iba ang pag-iyak sa pelikulang Pilipino. May umiiyak bilang pagsuko at meron din bilang protesta. May nawalan ng pag-asa at meron namang umaasa pa rin. May hikbi, may nguy-nguy, may hagulgol, may atungal. May nagwo-walling-walling sa dingding o kaya'y nakalupasay sa sahig. May umiiyak na nanginginig ang labi at may umiiyak na akala mo'y nakatawa. May sa ending lang, para daw artistic ang dating. May wala kang makikitang luha, sa loob lang ang iyak. May mga artistang parang gripo kung lumuha. May mga hindi talaga makaiyak. Umiyak na ang lahat sa set sa tagal ng paghihintay ay di pa rin makaiyak ang aktor. Ang long take ay naging sobrang long take dahil ayaw mag-cut ng direktor. Kaya eventually, ay gumamit na lang ng Vicks o eye drops. Nakaiyak ang aktor at nagpalakpakan ang lahat. Minsan daw ay may batang aktor na hindi makaiyak. Sinabihan ni Lino Broca, pag-uwi mo, tayo ng nanay mo. Parang ulang tumulo ang mga luha ng bata, may kasama pang uhog. Sa kanyang research ay may nabubuo ng konklusyon si Jennifer. Sa isang mahirap na bansang tulad ng Pilipinas, ang pag-iyak ay isang anyo ng protesta. Pagtutol sa mapanil at di makatarungang kalagayan. Bahay ni Martha. Bumangon ang bata at hinawakan ang uka sa dingding. Doon nanggagaling ang boses. Ang bahay ang nagsasalita. Sa halip na matakot, ay nakaramdam siya ng kapayapaan na para siyang kinakandong sa dilim. Nirarayuma na ang mga hagdan ko. Ang mga kawad ko ay lumang-luma na, kakawag-kawag at puro butas na. Tinutuluan na ako kung saan-saan. Pero ang mga tao, hindi ako pinapansin. Huminto. Naghintay ang bata. Naiintindihan mo ba ang mga sinasabi ko? Tanong ng bahay. Tumango ang bata.
ba ang damdamin sa loob ng mga salitang binibitawan ko? Tumango uli ang bata. Mabuti naman, sabi ng bahay. Lumapit ka pa? Lumapit pa ang bata. Karamihan dyan, patuloy ng bahay. Sasabihin, bahay lang yan. Wala naman yung damdamin. Naniniwala ka ba sa kanila? Umiling ang bata. Nasasaktan din kami kapag di kami inaasikaso, kapag di kami minamahal. Sadya naming sinisira ang mga sarili namin. Nabubulok kami, inaagiw, inaanay. Pero kapag inaalagaan, minamahal, kapag tama ang paglalampaso sa amin, kumikinang kami at nalilibugan. Isipin mula sa si Tatang, si Freddy, si Tandansenyo, at iba pang mga tauhan ng aking kwento mula sa librong Servando Magdamag at iba pang may kwento. Kinaumagahan noon, 4 na taon na ang nakararaan. Isinama ko si Freddy sa aming welga. Sa aming welga na maaaring natalo nga, nakagaya ng kadalasang nangyayari. Sapagkat lahat kami sa paliblagan ay pawang nagsisimula pa lamang matuto ng mga ganitong bagay. At ang management ay may mga katulong na politiko sa gobyerno at napakadali sa kanila ang paghakot ng mga tauhang scouts na sumira sa aming welga. Pero, ang mga natutuhan ko at ni Freddy sa ilang linggong pag-welga ngayon, at maging ang mga natutuhan din ng mga kasama kong manggagawa doon, ang natutuhan namin sa isa't isa ay di matutumbasan na isip namin. Nang ilang taon mang pagbabasa ng magazine doon. Lalo na sa amin ni Freddy, na bilang manunulat ay noon pa lamang, 1967, at noon pa lamang, gumawa ng mga una naming mabubuhay ng paghakbang sa pagkamulat. 1967 noon, at 1971 na ngayon. Sa pagitan ng mga taong umusad ay napakaraming pangyayari ang pumagitna. Pero para sa akin, at para na rin kay Freddy, kailanman ay di natabunan ang alaala ni Tatang at ng unang larawan ng pangaping sinagisag niya sa akin. Napakarami na rin naman ng mga kwentong nasulat ko mula noon. At may mga gabi, kapag himbing na si Freddy, sa pagkakaupo ko sa harap ng makinilya, ay muling sisibasibin ako ng pagnanasang, sana'y makita kong muli si Tandansenyo. Sana'y maakbayan ko siyang muli para maipaunawa ko sa kanyang nagsisisi na ako sa ginawa kong paggamit at pagkasamantala sa kanya noon. Para maipaunawa rin sa kanyang, alam ko na ngayong higit na mahalaga kaysa sa material ng kwento at sa pinungit na manuskrito, ay ang tao. Ang tao. Para kay Lou. Minsan kauuwi lang ni AJ. Ingat na niyaya niya ang ina nitong si Esther na makupo. Dilim pa ang light at saka isinara ang pinto. Noong huling ginawa ni AJ ang ganito, ay pinagtapat nitong bakla ito. Kaya, inihanda na ni Esther ang kanyang sarili sa sasabihin nito. Mommy, sabi nito, may pagtatapat ako. Kinabahan siya. May mas masahol pa ba sa pagiging bakla? Since diba, patuloy ni AJ, dapat wala tayong secrets as mother and daughter. Dapat lagi tayong open sa isa't isa. May pagtatapat ako. Straight ka? Mommy naman eh! Eh ano? Kakapanood ko lang kasi ng Terms of Endearment. At doon, ang mother and daughter naging honest dahil yung anak mamamatay na sa cancer. May cancer ka? Mommy, ibig kong sabihin, you never know, you know. I want to be honest, gaya ni na Shirley MacLaine.
Sarah. For a while, hindi nakareact si Esther. Parang tumanggi ang utak niya na marinig. Kaya inulit ni AJ. Mommy, you know, yung about kay Sarah, no ko. Napatingin lang siya kay AJ. Di pa rin makapaniwala sa sinasabi nito. Nagpaliwanag si AJ. Isang araw daw na naghahanap ito ng bestidang pwedeng i-recycle dahil may gay pajama party ay naghalongkat ito sa aparador ni Esther at nakita sa pinakailalim ng mga damit ang xerox photo ni Sarah. Wala kang karapatan! Yun lang ang nasabi ni Esther. Nanginginig ang boses at pinipigilan ng sugat. Wala kang karapatan! Pinagmasdan siya ng AJ habang tahimik na uli siyang nakaupo. Matigas ang mukha. Pagkalipas ng ilang sandali, ay hinawakan siya nito sa kamay. At saka sa mahinang boses, Mami, huwag ka nang magalit. Tomboy ka, bakla ako. Magugunaw ba ang mundo? Hindi ako tomboy! Whatever! Ang importante, maging masaya ka. Wala kang karapatan! Wala kang karapatang sabihin hindi ako masaya! Saka napatigil siya. Di rin nakakibo si AJ. Inayos ang suso nito at saka inisip ang sasabihin. Saka nagsalita ulit. Buong pagmamahal. Mami, hanapin natin siya. Maraming salamat sa ating first set of readers na nagparamdam sa atin ng iba't ibang kahulugan ng pag-asa, pag-iyak at paglaya sa gitna ng mundong mas pinapanaig ang takot at kahinaan. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating second set of readers na magbabasa ng mga excerpt mula sa Agaw Tingin. Si Amapola sa 65 na kabanata, para kay B, kalahating bahaghari at bukas may pangarap. Si Amapola sa 65 na kabanata. Sa labas, habang ang mga kababayan ko ay hindi pa nakaka-recover sa sunod-sunod na bagyong pinasimulan ng mundoy, ako, sa loob ng high note sa kanto ng Timog at Morato, ay nakasplit sa stage. Ini-impersonate si Beyonce, kinakanta ang If I Were a Boy, theme song ng mga tomboy. February 9, 2010. At kung makikita niyo ako, kagaya ng ibang customer doon, ay mapapanganga din kayo at mapapasabing, OMG, ang ganda niya! Mas maganda pa siya kay Beyonce. In fairness, tama kayo. Nakawig ako na hanggang balikan, malalaking hoop earrings, oversized goggles, white pek-pek shorts, at boots. Malamlam ang mga mata kong nakamaskara, at overextended false eyelashes. Nakaliyad ang mga suso kong gawa sa Wonder Bra. At sa ibaba, ang buhok ko ay hindi halata. Para akong pinaghalong Diyosa at diwata. Though sabi ng ibang naiinggit, pakadiyata. Tumayo ako sa kabiglang nag-split uli. Pero this time, nakasplit ang legs ko, habang nakasplit ang arms ko, at nakasplit din ang bibig ko. Ang tawag ko dito, triple banana split. Napakanga mga customer, saka nagtawanan, kasabay ng pagsundot-sundot sa kanila ng umiikot na laser lights. Mga ponging ina nyo, pinagnanasaan nyo ko, no? Di na kayo tinitigasan sa mga misis nyo simula nung maundoy kayo, no? Baka gusto niyong hawakan ng boobs ko? O sige, eto, totoo yan. Silicone carne. Lalong lumakas ang tawanan. Marami sa kanila ay nawalan ng bahay o kamag-anak dahil sa undoy at iba pang sakuna, pero andito pa rin. Habang binabastos mo, lalong tumatawa. Natanggal ka sa trabaho, iniwan ka ng asawa, almoranas, iwan mo dyan sa labas. Bawal ang problema dito sa loob. Bigla akong tumayo at iminasiwas ko sa lahat ng direksyon ang mga kamay ko
Kasabay sa pagtulis ng muso ko, ay itinuro ng kanang kamay ko ang kisame. Napatingin lahat sa kisame. Wala naman talagang nandun. Isang butiki lang na nagulat na part pala siya ng number ko at dali-dali umalis. Ilusyon. Iyon ang ibig kong sabihin sa mga bobo sa audience. Inaabot natin ang di maabot na ilusyon. So ngayon, habang nakatayo ako, nakatulis sa mga muso, at nakataas ang kamay na nakaturo sa kisame, habang nakanganga ang mga tao sa bar, let me introduce myself. Ako, si Amapola. Si Amapola sa 65 na kabanata. Himala! Sigaw ng isang lolang momo. Si Kristo bumaba na! Sigaw naman ng katabi niyang cigarette vendor. Nakatingala pa rin at hinahanap kung saan nga ba nanggaling ang krus. Nagtago ako sa likod ng isang malaking billboard ni Congressman Trono. Nagkakagulong nagtutulakan ang mga tao upang makalapit sa krus, parang sa pelikulang Himala ni Nora Honor. Isang pilay ang nangangapa. Saka tumakbong palapit. Nakalimutang pilay siya. Himala! Sigaw uli ng ngoong lola. At sumunod naman ang iba pang mga tao. Hindi na nila napansin na nadapa ang pilay at ngayon ay hirap nang makabangon ng loka. In-announce ng isa sa mga supporter na ang nahulog na krus ay sign na ang kandidato nila ang pinili ng Diyos. Nakapikit na nagdadasal ang isang babae. Palo ng palo sa kanyang dibdib na wala namang dibdib. Inagawa ng pwesto ng isang matabang babae ang isang batang nakaluhod sa harapan. Isang teenager ang kumukuha ng picture with her cellphone. Pinagbuti-buti pa niya na may paanggil-anggil pa mula sa lupa. Ayun, may umisnatch ng cellphone niya. Nakataka lang na walang ginawa yung nakakitang lalaki. Kaloka! Ito ba ang Pilipinas na gustong iligtas ni na Lola Sepa, Emil? Iligtas mula saan? Kung sarili nga ayaw nitong iligtas. Ang gusto lang ng mga ito ay kumain, tumae, maglutatayon, saka pumunta sa weekend markets, magmalling para makalibre ng aircon, mag-text ng corny jokes, sumingit sa pila ng bigas, saka umasa sa swerte, sa loto o sa TV. Kapag may bagyo o lindol o anumang problema, lalaban pero susuko din agad at makakalimot. O kaya ay magmamigrate. Ilang taon na ba ang bansang ito pero bakit hanggang ngayon wala pa rin pinagkatandaan? Kaya tinatanggihan ko ang misyon. Di gobyerno, tinatanggihan ko ang pagiging panananggal. I refuse! Tinatanggihan ko ang lahat! Mula sa pelikulang Bukas May Pangarap. Sequence 67, Interior, Simbahan, Dapit Hapon. Nakikinig halos ang buong baryo sa sermon ng pari. Nakatayo sa isang tabi si Udong, ang dalawang anak niya, ang lolo at si Osang. Naroroon din sina Bering, Luis at Carias. Alam ko na maraming mga bali-balitang kumakalat tungkol kay Bering. Sobra umuna siyang ambisyosa. Sobra umuna siyang nangarap, kaya tingnan mo ang nangyari sa kanya. Huwag nating kondenahin si Bering kung sobra man siyang nangarap. Tayong mahihirap, wala tayong makakapitan kundi ang ating mga pangarap. Nalulungkot ako na hindi nakayanan ni Bering ang mga hirap sa buhay. May kasalanan din tayo sa pagkamatay niya, sapagkat tuwing isang kapwa natin ang natatalo sa hirap ng buhay, ibig sabihin may tulong tayo na hindi naiabot sa kanya. Tuwing may namamatay na isang Bering, ay may namamatay din na isang bahagi natin. Dahil ang mga ganitong nasayang na buhay ay sumbat sa mga bagay na di natin nagagawa.
na tulingan tayong mga Kristiyano? Bakit nakasara ang puso natin? Iniiyakan natin ngayon si Mering. Iyakan din natin ang ating mga sarili dahil ang namatay na mga pangarap ni Mering ay mga pangarap din nating lahat. Agaw tingin, mga batang lansangan sa Taft ang simula, sa Luneta ang wakas. Maikli ang buhay ng callboy. Pabata ng pabata ang gusto ng mga customer, habang sa gabi-gabi mong pagpupuyat, ay patanda ka naman ang patanda. Wala kang laban. Gagamit ka ng kung ano-anong cream, laban sa tagyawat at kulubot. Uubos ka ng mga pabango dahil sabi nila ay naamoy daw sa tao ang trabaho niya. Pero wala pa rin. Lilipat ka sa ibang bar na di ka pa kilala. Lipat ng bar hanggang mapunta ka uli sa lansangang pinanggalingan mo noong unang mag-stowaway ka. Callboy, sa kalsada ang pinakamahirap, ani Joey. Sa tapat ng mga tindahan o sa dilim ng mga plaza, hinahabol mo ng tingin ang bawat magdaan. Pag lumingon, aanukin mo ng ngiti. Habang sinasabi ng dibdib mo, sana'y kunin mo na ako. Maghahating gabi na, di pa ako kumakain. Kaya ang iba'y nag-aaral habang nagtatrabaho para may kinabukasan. Ani Lito, 16, baguhan. Lagi siyang malinis sa eskwelahan, laging postura. Pero minsan, nabisto siya. Ewan kung sinong makatindila ang nagsatsat. Sayang, bulungan ng makaklaseng babae. Ang gwapo-gwapo pa naman, si Ibi pala. Ngayon, kapag pumapasok siya, tinitingnan siya ng lahat. Walang gusto makipagkaibigan sa kanya. Lagi siyang nag-iisa. Di nagtagal, tumigil na rin siya sa pag-aaral. Ngayon, kabarkada na siya ni Ronnie. Masaya naman sila. Macho dancing at pa-enter-enter, drugs at paandar. Umusad man ang gabit, walang iwang customer ay may pag-asa pa rin sila. Basta't magkakasama sila. Pagsara ng bar, alas 2 ng umagay, pupunta sila lahat sa Luneta upang salubungin ng umaga. Naroroon silang lahat tuwing madaling araw. Mga callboy at callgirl galing sa iba't ibang bar at nightclub. Akala mo'y nagpatawag ng kumbensyon ang patron saint ng mga puta. Wala naman silang ginagawa, puro lang bidahan. Pare, si John pala, model na sa Puerto Manila. Aba, okay. Pare ikaw, saan ka ba mapapasko? Naririto ang kanilang pamilya. Ito ang kanilang buhay. Di magtatagal ay lalabas ang araw, sisikatan ng lahat, walang pinipili, mga puta man o hindi. CP at CB at CG, mga stowaway, biktima at nambibiktima. Saan man ang teritoryo, lahat ng wala sa bahay, mga batang lansangan. Habang lahat ng tao sa palibot ay nagsisimula pa lang ang araw, pagod na iuuwi ni Ronnie ang mga katawan upang itulog. Para kay B. Noon napansin ni Sandra na nakangiting nakatingin sa kanya ang isang lalaki. Payat. Siguro'y may 25 years old na. Isa itong writer. 3 araw nang naka-check-in sa hotel para magsulat. Tinanong ni Sandra ang writer, tungkol saan ba yung sinusulat niyo? 5 love stories daw ang sinusulat nito. May teorya daw kasi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ang teorya ng writer. May kota ang pag-ibig. Sa bawat 5 umiibig, isa lang ang magiging maligaya. Ang iba, iibig sa di sila iniibig. O iibig ng di natututo, o iibig sa wala. O di iibig kailanman. Natawa si Sandra. Ayaw maniwala. Tumingin ka sa palibot
palibot sa mga kaibigan mo o kaopisina, sabi ng writer. Ilan sa kanila ang tunay na masaya? Over, relative naman ang pagiging masaya, sabi ni Sandra. Excuse ng mga malulungkot, sabi ng writer. Saka nagpatuloy. Ang iba ay iibig sa maling panahon. Umibig noong 1980s, nakipagmarcha pa sa mga aktivista, pero ang taong nakatakda para sa kanya ay nabuhay pala noon pang 1930s. Isang rebelde laban sa mga Amerikano, matagal nang namatay. Kaya, she keeps falling in love sa mga lalaking mas matatanda. Hinahanap sa kanila ang di mahanap na wala. Hindi mapagtagpo ang kahapon at ang kasalukuyan. May mga pusong pinaglalaroan. Nasa parehong building na nga ng call center, but they will never realize that they are on the same floor. Maski parang laging may strange force na humihila sa kanila para tumingin sa kabila ng building. Pero kailanman, ay di sila magtatagpo. Tanungin man siya ng boyfriend niya kung ano yung lagi niyang tinitingnan sa kabila ay di niya masasagot. At kailanman ay di na niya malalaman dahil eventually, ang lalaki ay lilipat sa ibang lugar at siya, hanggang sa mamatay, di na niya malalaman kung sino nga ba yung nasa kabila. Merong pinalad na nagkakilala, nagkaibigan, at nagsama. Pero sa di malamang dahilan na iniwan ng babae ang lalaki. Mabubuhay ang lalaki sa walang hanggang paghahanap. Marirealize niya na ang pag-ibig ay laging paghahanap pero hindi niya kailanman mahahanap ang babae. Dahil ang totoong hindi niya mahanap ay ang kanyang sarili. Para kay simulang pumuputok ang mga kuwitis, sinusugod at winawasak ang kalangitan. Nakatangila sa itaas si Bessie, habang patuloy na nakatingin sa kanya si Lucas. At doon, na-realize ni Lucas. Tapos na siya kay Bessie. Tapos na rin siya sa kanyang mga kwento. Pag-uwi ng bahay ay buburahin niya ang file at wala nang makakabasa pa ng mga yun. Dahil hindi mo pwedeng mahalin ang isang tao nang hindi mo minamahal ang hilaga, silangan, timog at kanluran ng kanyang paniniwala. Kapag nagmahal ka ay dapat mong tanggapin. Dapat mong tanggapin ang bawat letra ng kanyang birth certificate. Kasama na doon ang kanyang libag, utot, bad breath. Pero may limit. May limit ha. Pantay-pantay ang binibigay na karapatan sa lahat ng tao upang lumigaya, saktan, pakagago. Pero kapag sumara ng mga pinto, nawasak ng mga puso, nawala ng mga kaluluwa, at ang bilang ay maabot na sa zero, goodbye na. Kalahating bahaghari. Ibinaling ni Joshua ang tingin sa libo-libong tao sa paligid. Iba't ibang kulay, iba't ibang kasarian. Nagmarcha sila mula sa iba't ibang panig ng kamay nilaan at ngayon ay nagkaipon-ipon dito sa Quezon Memorial Circle upang ipagdiwang ang Pride Month. Ang iba sa kanila
ay nakaitim at may pintang rainbow sa muka. Ang iba'y nakasuot ng t-shirt na nagsasabing, I am outstanding. O kaya ay Pride Against Hate. Nagkalat ang iba't ibang klaseng headdress, scarf, pamaypay, bandila, pero lahat ay may design ng bahaghari. Building a world that is free and equal, sabi ng isang streamer. Fight for Soji Bill, sabi naman ng isang placard. Come out, come out, masaya dito sa labas, sabi ng placard na hawak ng isang teenager. Nagsasayaw ang ibang kabataan sa tunog ng tambol ng isang banda. Paminsan-minsan na may biglang sumisigaw ng Love Laban! Love Laban! Hapon pa lang, pero medyo nagdidilim na ang langit. Nagbabantang umulan. Marami pang dumarating, kabilang ang sektor ng mga manggagawa na nagpapahayag ng solidarity para sa ongoing strike ng isang factory. At ang mga jeepney driver na kinabibilangan ng ama ni Cream. Naroroon din ang ilang women's group, mga guro, estudyante, abogado, doktor, lahat ng sektor ng lipunan na nagpapahayag ng kanilang pakikiisa. Sa stage ay patuloy si Mikey. Sa tuwing di kami pinapapasok sa ladies' room, sa tuwing nilalait kami, di kayo pwedeng magkunwaring walang nakikita. Sa tuwing binubuli kami, pinapatay, di kayo pwedeng magkunwaring walang nakikita. Kapag may isang sundalong Amerikano na walang pakundang pumatay sa ating kababayang si Divine, hindi tayo pwedeng magkunwaring walang nakikita. Kailangan siyang panagutin. Kailangan nating lumaban. Ang ipinaglalaban natin ay ang pagdating ng panahon na hindi na tayo tatawaging bakla o lesbiana o trans o non-binary o kung ano pa man, kundi tao. Walang labels, walang pagkakahon, pantay-pantay at walang may mas malaking pribilehiyo. Nagkakaisa, maski di magkakapareho. Maraming salamat, leaders. Muli, palakpakan po natin sila para sa kanilang marugdog. Napakapahagi ng mga kabuluhan ninyo. Sa inyong mga tinig, tumagos ang iba't ibang paraan kung paano nga ba umibig, mangarap at lumigayan ng malaya. Hindi lamang mga letra at taludtod ang muling nabigyan ng kahulugan. Sa paghamon ninyo ng teksto, sa tono ng inyong pagbigkas, ay muling nabuo ang mga karakter bilang mga totoong tao. Patunay ito na ang pagbabasa ay isang uri rin ng pag-aakda. Sa puntong ito, para magbigay ng kanyang reaksyon at para buksan ang ating entablado sa maikling talakayan, tinatawagan natin ang ating minamahal na national artist, Sir Ricky Lee. Maraming salamat. Meron. Wala pa rin? Yun pala. Maraming salamat sa mga nagbasa kanina. Para sa kalaman nyo, sila ang pumili ng mga excerpts na binasa nila. Kami lang ang pumili sa mahigit na 60 na nag-submit in 1 week, yata na deadline. Kami yung pumili ng magbabasa. Pero sila pumili ng excerpts na sabi nila ay may kahulugan, nag-resonate sa kanila. So maraming salamat sa kanila. Iba pa rin yung karanasan ng writer. Sabi nga namin, pag nagsusulat kami, tuwing nagsusulat ako, pag natapos ko yung sinulat kong nobela, gigising ako ng madaling araw na parang nawalan ako ng sense of purpose. Kasi tapos na yung sinusulat ko. Parang, saan ako yung pupunta? Ano yung gagawin ko? So, parang namamatay yung writer tuwing natatapos niya ang kanyang sinusulat. Pero tuwing nababasa na ibang tao yung kanyang sinulat at nagko-comment sila na nagustuhan nila, tuwing binabasa ng mga taong gaya nila kanina,
At nakikita ko ulit na parang nabuhay yung mga characters, parang nabubuhay ulit yung writer. Kaya lagi namin sinasabi ang writer ay namamatay at nabubuhay, at namamatay at nabubuhay, at sanay siya sa ganung walang hanggang pagkamatay at pagkabuhay. Sinasabi rin namin lagi na pag nagsusulat kami, at pag binabasa na ng mambabasa yung nobela namin, parang co-writers namin sila. Di ba kayo pag nagbabasa kayo ng nobela? Na-imagine nyo yung nobela sa isipan nyo, at yung mga characters na Amapola, ginagawa nyo inyo, nagkikreate kayo ng sarili nyong Amapola. Hindi kayo sa pelikula, kung si Bea Alonso na yung Amapola, si Bea Alonso lang, o si Vice Ganda lang. Pero kaya pinasa nyo yung nobela, iba-ibang Amapola ang nakikreate nyo sa mind nyo. Binubuo nyo yung mundo ni Amapola. So, lagi kong sinasabi na co-writers ko, collaborators ko ang readers ko. Kaya mahalaga sila sa akin. Wala ka ni mga manunulat kung wala ang mga magbabasa. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. So, punta niyo kayo. Kung may kunti pa tayong oras, kung may gusto pang itanong, pwede tayong magtanungan. Kung may gusto pa yung sabihin o i-comment, kung may gusto pa yung tanong, para samantalayin natin yung kakunting panahon natitira sa atin. Papalayasin na tayo. May picture sa oras dito. Hello po, sir. Ang tanong ko po, just a quick lang, minsan parang hindi po kasi nabasa ko siya. Second year college ako. That was 12 years ago. And hanggang ngayon, parang sobra ako na-profile tapos na binasa ko till now. Sa pananaw nyo, sir, kanina nung kamusta na yung mga karakter na mga naisulat na very broken sa estado ng lipunan ngayon, sa present time ngayon, nandun pa rin ba sila or somehow naghilom na kahit pa paano kung okay na to or mas lumala ba yung brokenness nila? Ayun po. Kayo ba? Di ba mas kinagtatawanan tayo kung kumpleto na tayong masaya at kontento sa buhay natin? Laging merong kulang, di ba? Laging merong hindi pa natutupad. At laging merong sukat na nanggaling sa nakalipas. Nakakarap tayo ngayong daladalang ating mga sukat at peklar. At masaya, nagkikita tayo bilang mga tao dito sa ating, dito sa session na to. So, kung naghilom na, may naghilom at may hindi pa naghihilom. And lagi ko rin sinasabi na yung mga sugat natin, hindi totally maghihilom. Maski nanonood tayo ng mga pelikulang magagandang ending, hindi siya totoong happy ending kasi yung mundo natin, hindi pa rin naghihilom. Marami pa rin mga namamatay na unjust ang pagkamatay, marami pa rin naghihirap, nagugutom sa buong mundo. So hanggang ang mundo natin kinilalagyan ay sugat-sugat. Never tayo magiging ganun din kabuo. Parang nalungkot. Sir Ricky, gusto ko lang pong tanongin, kasi binigyan din nyo dito sa trip to Quiapo yung importansya ng pagtalon. Sa dami ng mga pelikula nyo, sa mga dulampang pelikula, sa daming mga akta na nabasa na ng publiko, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon sa tanang buhay nyo na nasabi nyo sa sarili nyo na sana hindi na lang ako tumalon in the first place? Hindi kasi ako taong nagsisisi eh. Pag may... kayo ba? Nagsisisi ba kayo? Sakto lang. Pag ginawa kong isang bagay, maski na masama ang naging resulta, iniisip kong ginawa ko to eh. Papangantawanan ko to eh. Pinili ko to eh. So gagawin ko yun, ito turn around ko siya. Kung nagkagawa ko ng maling choice dahil sa isang bagay, ito turn around ko siya para maging positive ang reaction sa akin. Halimbawa, nakagawa ko ng isang pelikulang hindi pala maganda ang kinalabasan. Nung una kala ko mapapaganda ko to, hindi pala pwede, hindi mapaganda mas kinanong gawin ko. So, nang ipalabas yung pelikula, ayaw kong kasapin ng mga kaibigan ko.
kaibigan ko, tahimik sila lahat, iba-ibang pinag-uusapan nila, hindi nila sasabing napangitan sila. So, masasaktan ka siyempre kasi pangit yung nagawa ko. At napagitan sila at nireview ng katakot na bashing. Pero iniisip ko na, so nakagawa ko ng mali. So natuto ako dahil nakagawa ko ng mali. Alam ko na ngayon na mali pala yun at hindi pala maganda. So ito turn around ko siya, gagawa ko ng pelikula na doble kong pagkagandahin para matakpan yung nauna kong pagkakamali. Pagbubutin ko itong todo-todo. So, turn around ko siya para hindi ako mag-dwell doon sa pagkakamali na nagawa ko. Yun yung ibig sabihin na hindi ako nagsisisi kasi unang-una natututo ako. At ikalawa, hindi naman ako mag-dwell doon. Kunting sakit, dadamdamin mo yung sakit. Kasi kung writer ka, dapat damdamin mo yung nararamdaman. Maski na malungkot siya, mahapdi, kailangan huwag mo siyang i-deny, huwag mo siyang talikuran. Dadamdamin mo siya para pumasok sa loob mo, para pag naramdaman mo siya ng totoo, then magiging mas tao ka. Lagi ko sinasabi sa workshops ko na kumisan, kinakailangan masugatan yung mga mata natin para mahugasan ng luha, para mas makita natin yung ayaw nating makita. So, yung mga ganong pangyayari na pwedeng ipagsisi natin, nakakasugat sa mata, tinatanggap ko na mahalaga yun eh. It makes me more human. Nagiging mas tao ako. At pag nagsulat ako, yung isusulat ko, mas tao kasi galing sa mga sugat, galing sa mga sakit, galing sa mga hindi naghilom, na meron din yung magbabasa sa akin. So, mas madali kaming mga kakonekta ng readers ko. So, walang sisi. At dito na po nagtatapos ang ating open mic session with our national artist, Ricky Lee. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Sorry na may siyang oras natin. At alam kung dumayo pa kayo mula sa kung saan lugar. Magkikita tayo eventually in the future. Maraming salamat po Sir Ricky. Para sa ating official photo op, manatili ang mga reader on stage together with Sir Ricky. At tinatawagan din po natin ang CCP Vice President and Artistic Director, Sir Dennis Marasigan, at ang Pasinaya Festival Director. Gayon din po ang CCP FBNMD team and the whole production team. At magkakaroon din po tayo ng shot together with the audience. Namin kayong inaanyayahan na makilahok sa ating Pasinaya Paligsahan, Vertical Shorts, Short Shorts Film Competition. Deadline na po yan bukas. Kita niyo yung camera, kita kayo pag hindi. Bigyan naman natin ng isang masigaw palakpakan si Ricky and his readers. Maraming salamat sa pagdalo at sa pag-ibig palagi ng Pasinaya 2026. Hanggang sa susunod! Thank you so much for joining and being part of Pasinaya